Ang kwento natin ay nagsisimula sa isang babaeng nagngangalang Xiaoman. Si Xiaoman ay anak ng pamilyang Jiang, pero sa kasamaang palad ay inaapi lamang siya nito. Lalo na ng kapatid niyang babae na si Nianyan. Laging napapagalitan si Xiaoman dahil sa mga masasamang plano ni Nianyan. Magaling magkunwaring mabait si Nianyan, kaya si Xiaoman palagi ang lumalabas na masama. Nang dumating ang kanilang pamilya, agad silang nag-alala para kay Nianyan. Agad na nagkunwari si Nianyan na nasaktan siya at ang nanakit sa kanya ay walang iba kundi si Xiaoman. Sinubukan ni Xiaoman na magpaliwanag sa kanila, ngunit tila ba ay walang may gustong makinig sa paliwanag niya. Kahit ang sarili niyang magulang ay masama ang tingin sa kanya. Napilitan siyang lumayas, pero bago pa siya umalis, ay hindi pa natapos ang pang-aapi sa kanya. Sa galit ni Xiaoman ay nahampas niya sa ulo si Nianyan saka siya umalis. Nakahanap si Xiaoman ng maayos na bahay na malilipatan at mukhang mabait ang kanyang landlady. Maya-maya pa ay dumating ang kanyang matalik na kaibigan. Agad siyang nagkwento nito sa mga nangyari at dinamayan naman siya nito.
Nangako itong hindi siya papabayaan at sasamahan sa lahat. Sa bahay nila, nagtaka ang kuya niya bakit walang laman ang wardrobe niya. Ang tanging sagot ng kanilang katulong ay kokonti lang talaga ang damit ni Shaman na ikinagulat ng kuya niya. Binuksan ng kuya niya ang kanyang drawer at wala itong laman ni isang alahas. Ipinaliwanag naman ng katulong nila na wala talagang alahas na pagmamay-ari ni Shaman. Hindi naniniwala ang kuya niya dahil sa pagkakaalala nito ay nabigyan niya si Shaman ng regalong alahas sa birthday nito na siyang ikinatuwa ni Shaman. Ngunit ang regalong ito ay binawi pala ni Nyanyan at siya ang gumamit. Habang naglalakad si Shaman at ang kaibigan niya, may napansin itong kakaibang bagay sa tiyangge. Naisipan niya agad itong bilhin. Pinigilan si Shaman ng kaibigan niya dahil sa walang kwentang bagay lang daw ito at sayang ang pera ni Shaman. Desidido talaga si Shaman na bilhin ang bagay na nakita niya dahil naniniwala siyang may swerte itong dala. Nagtalo pa sila ng kaibigan niya hanggang sa sinita sila ng tindero at nagtanong kung bibilhin niya pa ba. Pero, nagpumilit pa rin talaga si Shaman. Patuloy na hinahanap si Shaman ng mga kuya niya at nakita siya ng mga ito. Lumapit agad ang isa niyang kuya at kinausap siya. Gusto ni Shaman na burahin at putulin ang kaugnayan niya sa pamilyang Jiang. Binalaan siya ng isa niyang kuya dahil hindi pa nito nakakalimutan ang pananakit niya kay Nyanyan. Pinakiusapan siya nito na umuwi na sa bahay nila pero nagmatigas pa rin talaga si Shaman dahil wala na siyang balak na bumalik sa bahay nila. Sinabihan siya ng kuya niya na umuwi na para makahingi ng tawad kay Nyanyan pero mariin pa rin tumanggi si Shaman na hindi siya uuwi at wala siyang dapat hingan ng tawad. Umalis na si Shaman at ang kaibigan niya, pero di pa rin nagpatinag at pursigido ang kuya ni Shaman na pauwiin siya. Sinundan nila si Shaman sa isang antique shop. Nandito si Shaman dahil papatingnan niya ang binili niyang bagay kanina. Kahit hindi sigurado si Shaman, positibo ito na may halaga talaga ang nahanap niya, na agad namang inistorbo ng kuya niya na sinabing nangangarap lang ng gising si Shaman. Dumating na ang resulta at napag-alaman na may malaking halaga talaga ang nabili ni Shaman. Gulat na gulat silang lahat sa narinig. Kahit ang kaibigan niya ay hindi makapaniwala. Tinanong pa ulit ng kuya niya kung totoo ba talaga ang narinig nila. Agad itong sinagot ng babae na totoo at malaki talaga ang katumbas na halaga nito. Kahit na ganun, ay kinumbinsi pa rin si Shaman ng kuya niya na umuwi.
Aalis na dapat sila, pero pinigilan siya ng kuya niya at nagkagulo sila. Nahilo si Xiaoman at nahimatay. Habang nasa labas sila naghihintay, nagsisihan ng kuya at ang kaibigan ni Xiaoman. Napuno na din ang kuya niya kaya inawat silang dalawa. Lumabas ang doktor at kinamusta nila ito. Ang sabi ng doktor ay maayos lang ang kalagayan ni Xiaoman, subalit malnourished ito dahil kulang sa timbang. Napansin ng doktor na mamahalin ang suot ng mga kuya nito, kaya bakit hindi nakakain ng maayos si Xiaoman? Sinabi din nito na magiging maayos din si Xiaoman. Kinamusta agad nila ang kalagayan ni Xiaoman. Hindi pa rin natinag ang kuya ni Xiaoman at pilit pa rin siyang pinapauwi nito. Umawat ang isa niyang kuya dahil kung ayaw ay wag na daw ito pilitin. Umalis na sila upang makapagpahinga si Xiaoman. Nag-usap ang magkakapatid at may nasabing di maganda ang kuya niya na ikinagalit ng isa niya pang kuya. Samantala, natanggap na ni Xiaoman ang perang nakuha niya galing sa antique shop. Tuwang-tuwa silang dalawa ng kaibigan niya. Umuwi sa bahay ang magkakapatid para kausapin ang mga magulang nila. Akala ng nanay nila na umuwi na si Xiaoman at nagulat ito nung nalamang hindi. Nagtanong ang kuya niya kung magkano ang allowance na binibigay kay Xiaoman. Nagulat ang mami nila nang mapag-alaman na hindi nagbibigyan ng pera ang daddy nila kay Xiaoman. Tumawag sa finance ang mami nila para itanong kung magkano ang allowance ni Nyanyan. Napag-alaman nilang kakarampot lang ang nakuha ni Xiaoman habang malaking pera ang napupunta kay Nyanyan. Hindi ito ikinatuwa ng kuya nila. Nagbitaw pa ng masasakit na salita ang daddy nila tulad ng magnanakaw daw si Xiaoman. Agad na pinagtanggol si Xiaoman ng kuya niya. At ipinaalam sa kanila na may pera si Xiaoman dahil sa antik na nakita nito.
Dinala ng kuya niya ang buong pamilya sa kwarto ni Xiaoman at pinakita ang wardrobe na walang laman ni isang damit. Pinagkumpara ng kuya niya si Nyanyan at Xiaoman. Kahit yung mga alahas ni Xiaoman sa kaarawan niya ay wala. Agad na naging bait-baitan si Nyanyan upang di mapagalitan. Malungkot na napaupo ang kuya ni Xiaoman dahil sinisisi niya ang sarili niya sa mga nangyari. Samantala, ang ating bida ay may business partnership na gagawin. Sinimulan agad nila ang meeting at isiniwalat ang kanilang mga business proposal. Nag-isip ng mabuti ang businessman at pumayag sa partnership nila ni Xiaoman. Habang abala sa opisina si Xiaoman, dinalaw siya ng pamilya niya sa trabaho. Sinabihan siya na ang business na pinasukan niya ay isang malaking scam. Pinagtanggol ni Xiaoman ang sarili niya at sinabihan ng pamilya ng huwag makialam sa mga desisyon niya. Nagkunwaring nag-aalala si Nyanyan na siyang ikinaawa ng mami nila. Pinakiusapan nila si Xiaoman na mag-invest sa project ni Nyanyan dahil mas may future at potential daw ito. Hindi ito nagustuhan ni Xiaoman at pinaalala ulit na labas na ang pamilya niya sa mga desisyon niya sa buhay.
Unti-unti, nagkakabunga na din ang paghihirap nila. Nasa isang salo-salo sila para maghanap ng mga investors nang biglang inistorbo si Xiaoman ng mga kapatid niya at umatras ang investor. Siya ngang nangyari at hindi ito inaasahan ng lahat. Dumating ang lalaking taga-verify ng project at napag-alamang legit nga ang project ni Xiaoman. Sa galit ng kanilang ina sa mga nangyari, ay inatake ito sa puso at nahimatay. Sa ospital ay nag-usap ang magkakapatid. Nahanap nila ang diary ni Xiaoman at binasa nila ito. Nakasulat doon ang mga nangyari noon na kahit hindi kasalanan ni Xiaoman ay inako niya upang hindi pagalitan ang mga kapatid niya. Nakasulat din sa diary kung gaano niya hinahangaan ng kuya niya, pero naalala ng kuya niya kung paano niya tatuhin si Xiaoman noon.
Napaiyak ang kanyang kuya sa lungkot at pagkadismaya sa sarili. Nagmamakaawa siya sa kuya niya na tulungan siya makabawi kay Xiaoman. Biglang na-bankrupt ang pamilyang Jiang dahil hindi matagumpay ang project ni Nian Yan. Lumapit sila kay Xiaoman upang humingi ng tulong. Pilit nilang sinisilsil sa utak nito na kahit anong mangyari ay kapamilya pa rin nila ito. Pero hindi nagpatinag si Xiaoman. Saka lang siya tutulong kapag binigay sa kanya ng buo ang shares ng kumpanya. Wala nang nagawa ang mami nito at biglang nahimatay. Napag-alaman nilang may sakit ang mami nila. Habang nangihina ay hinahanap ng mami nila si Xiaoman. Gusto nito humingi ng tawad kahit sa huling sandali ng buhay niya. Nagsisisi ng husto ang mami nila. Narinig ulit ng mami nila ang boses ni Xiaoman sa tawag. Nakiusap ito na puntahan siya sa ospital upang makahingi siya ng tawad pero tumanggi si Xiaoman.
Dumating ang araw na nasawi ng tuluyan ang mami nila. Dumalo sa burol si Xiaoman pero hindi siya lumapit sa puntod. Buo ang loob niya, nakalimutan na ang buhay niya noon at ang pamilyang Jiang. Walang nagawa mga kuya niya kundi magsisi sa lahat ng ginawa nilang mali kay Xiaoman noon. Sa dulo ay madaming napagtanto ang ating bida. Pero mas nanaig ang pagmamahal ng kanyang kaibigan kung saan niya naramdaman ang totoong pamilya kesa sa mga kadugo niya na saka lang nagsisi na huli na ang lahat.